I gave you my heart. Hi guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. So ito na yung lesson 1.7 sa ating probability theory. So sa ating combinatorial analysis ng probability theory rather. So this topic is all about the multinomial theorem. So multinomial meaning there are more than 2 terms. So meaning 3 terms, 4 terms, 5 terms, and so on. So n terms kaya natin isolve dito. Okay? So kaso nga lang dito medyo mapapanganga ka sa sobrang haba yung totally talaga sir. Real talk, mahaba. Ganun talaga. Okay, so we have the following. So sabi nga no, if we have x sub 1 plus x sub 2 plus dot x sub r raised to n, that is just equal to the summation. Again, that is just equal to the summation of n taken n sub 1, taken n sub 2, taken n sub r. So again, hindi ko siya na-discuss last time dun sa ating last video. So i-ano ko na kayo. Note na ito yung multinomial coefficient before tayo mag-proceed doon. This can be written as this part, this is n taken n sub 2, n sub 1, comma n sub 2, comma n sub 3, comma comma n sub r. So, ayan yung other notation niya. Okay, so meaning, ang ibig sabihin lang neto, that is n factorial over n sub 1 factorial times n sub 2 factorial n sub r factorial. So, multiplication sa ilalim. Okay, so ayun yung gagawin natin dito. So, kung napansin mo sir, ang haba po. Yes, napakahaba talaga totally nito. Where this is the summation, so kung napansin mo yung index, medyo kakaiba. Where is the summation is the index, wherein this is a multi-valued vector. So, a multi-valued vector is parang siya yung magsasatisfy dun sa value ng n natin. So, mamaya explain ko sa inyo bakit. Okay, then this is x sub 1 raised to n sub 1, x sub 2 raised to n sub 2, x sub r raised to n sub r. So, I guess, uunahin ko yung example number 2 bago tayo mag-example number 1 para mas mag-gets nyo yan. So, that is, the sum is all over non-negative integer valued vector n sub 1, n sub 2, n sub r such that n sub 1 plus n sub 2 plus n sub r is equal to n. So, ngayon, explain ko muna, ano bang klaseng yung mga vector na kukunin natin dyan. Okay, so I guess pwede kong gamitin yung part na to kasi hindi na masyado magagamit dito yan eh. Okay, so for example lang ha. For example, meron akong x plus y plus z raised sa 3. Okay, so ang ini-explain nito, meron n sub 1, n sub 2 up to n sub r. So ayun yung mga vector valued function na yan. So ayun yung para dyan. Okay, so anong klaseng n sub 1? So kung napansin mo, kung ilan yung term, ayun yung r, kung yun yung bilang na n sub r natin. So for example, tatlo to, so tatlo yung bilang natin. So tatlo yung i-add natin consider. Ngayon, ang sabi, yung tatlong i-add mo na yun, dapat equal lagi sa n. Okay, again, yung tatlong i-add mo na yun, dapat equal sa n, where every n is non-negative integer. So possible si 0. So non-negative integer, so meaning possible si 0, 1, 2, 3. Okay? So ngayon, ano ibig sabihin? Kung tatlo yung tatlo yung possible combination na equal sa 3. So ngayon, maghahanap ka ng mga combination ng n sub 1, n sub 2 plus n sub 3. So again, bakit n sub 3? Kasi tatlo yung variable na equal sa 3. Anong mga possible combination or vector? Okay, so parang coordinates nga yan totally. Yung equal sa 3 na non-negative. Okay, so tulad nyan, that is n sub 1 plus n sub 2 plus n sub 3 is equal to 3. So, ano mga possible combination, sir? Unahin ko na po, sir. Una is si 3, 0, 0. So, 3, 0, 0. 3, 0, 0. Tama yan. 3 plus 0 plus 0 is 3. Pangalawa, 0, 3, 0. Okay, so meaning, ganun yung gagawin natin index. Sa unang index, that is 3, 0, 0. Kung yan yung i-expand natin. Sa unang index, that is 3, 0, 0. So meaning, yung exponent is 3, 0, 0. Pangalawang index is 0, 3, 0. So that is 0, 3, 0. Ganun yung mangyayari dito. Next, kulang pa ba? Yes sir, kulang pa. Ano pa kulang? This is 0, 0, 3. Ngayon, tanong, yan lang ba? Hindi po. Meron pa po. Ano pa? Pwede po yung combination ng 2, 1, 1 o 2, 1, 0. Sir, okay, tama, pwede yun. So, pwede rin si 2, 1, 0 or 2, 0, 1. Another thing, magbalik rin natin. So, pwede rin si 1, 2, 0. Pwede rin si 1, 0, 2.
Okay, so meron pa ba? Yes sir, yung nasa gitna naman po sila. This is 2, 1 I guess. So sir is 0, 2, 1. Okay, then 0, 1, 2 I guess. Then 0, 1, 2. So meron pa ba sa combination ng 2? So I guess meron tayong 2, 1, 1, 2. 2, 1 dulo, 1, 2 dulo, 2, 1 dulo. Okay na tayo dyan. Next, sa mga 1. So sa mga 1, syempre obviously 1, 1, 1. Okay, ngayon, wala na ba? So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10. So, mamaya malalaman mo, meron din tayong pangkuha o meron din tayong formula sa susunod na video para malaman mo kung ilan yung gagamitin natin dyan. Okay, so ganun yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, yung unang index is just, since n is 3, 3. So, pag in-expand natin kunwari yan, that is 3 taken 3, 3 taken 3, taken 0, taken 0, then x. So, x raised to 3, y raised to 0, z raised to 0. Kasi ito yung unang variable. Plus, ganun ulit. 3 taken 0, taken 3, taken 0, tas ganun ulit. Isalpak sa formula. Ganun natin babasahin yan. So again, pag nilakihan ko yung value ng n, for example, 47, nai-imagine mo kung ilan yung gagawin nyo. So kung ginawa kong 20, actually sa 25 pa lang yan, hindi ka nagagawa. Okay, so baka magulat ka, makita mo sa mga problems, sir, bakit 15? So ikaw na bahalang gumawa ng possible combination yun. Pero before kong gawin, syempre kukumputin ko muna. So huwag ka rin matakot. Okay, so para maintindihan nyo yan, yung ginagawa natin dyan, i-compute natin yung number 2 before yung number 1. Okay, so proceed tayo sa number 2. Muna, skip ko muna, napagbaliktad ko kasi. So expand x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 raised sa 2. Okay, so using yung ating multinomial coefficient. Okay, so this is equal. So ilan yung possible, ilan yung ating vector, ilan yung ito ay tripole, tama, or tatlo yung coordinates. Not tatlo yung coordinates, sorry, parang basta x sub 1, x sub 2, x sub 3, ganun siya. Okay, so order 3 na vector. Order 3 ba? Nakalimutan ko 'yan. Basta R3 na sa R3. Something ganun. So dito, dahil ito lang yung nasa taas, medyo swerte tayo dito. So hanap tayo ng n1. So, hanap tayo ng n sub 1 plus n sub 2 plus n sub 3 na equal sa 2. So, ito medyo madali. Since na-raise ko lang, since nakato lang siya, so, unang possible nito, syempre, is 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Next is yung 1, 1. Tama? That is 1, 1, 0. That is 1, 0, 1. Sunod is 0, 1, 1. So, I think tama na yan or enough na yan. Ganyan na karami. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. So, 6 lang siya. Okay. So, using yung ating multinomial theorem. So, using multinomial theorem. This is equal sa summation ng n sub 1, n sub 2, n sub 3. Okay. Then, this is 2. Then, n sub 1, n sub 2, yan. Then, n sub 3. Then this is x sub 1 pa rin. So x sub 1 raised to n1 and x sub 2 raised sa n2, x sub 3 raised sa n3. So gagamitin mo kada isa niyan. So since 6 yung expanded form niya. So unahin ko to. That is 2, 0. So para sa 2, 0, this is just equal sa 2 taken 2 taken 0 taken 0. Okay, then this is just x sub 1 raised sa 2, x sub 2 raised sa 0, x sub 3 raised sa 0. Para sa una yan. Pangalawa, this is plus 2 taken 0, taken 2, taken 0. And this is x sub 1 raised sa 0, x sub 2 raised sa 2, x sub 3 raised sa 0. Okay, so kung napansin mo no, sir, madugo pala kung ito yung gagawin. Imagine mo kung ito yung pinagawa ko, ang dugo na, ang dami na agad. Ito pa nga lang, nadadamihan ka na. So, kung naiisip mo yung gagawin natin. Okay, next is this. This is 2, taken 0, taken 0, taken 2. This is x sub 1 raised sa 0, x sub 2 raised sa 0, then x sub 3 raised sa 2. Okay, then plus. This is plus 2. This is 2 taken, dito na tayo sa 1, 1. No? So, 2 taken 1, taken 1, taken 0. Then x sub 1 raised sa 1, x sub 2 raised sa 1, and x sub 3 raised sa 0. So, sundin mo lang yung nasa ilalim.
So ito naman may pattern. Kung nakakatamad lang isulat lahat. This is 2 taken 1 taken 0 taken 1. So this is x sub 1 raised to 1, x sub 2 raised to 0, and x sub 3 raised to 1. And lastly, this is 2 taken 0 taken 1 taken 1. This is x sub 1 raised to 0, x sub 2 raised to 1, x sub 3 raised to 1. Okay, then ito para mapadali na, para hindi mo na kailangan pang isulat yung ganito. Kumbaga kasi ang goal next is tatranspose natin sa ganito eh. Kumbaga magiging 2 factorial. Kung mangyari that is 2 factorial over 2 factorial times 0 factorial times 0 factorial. Then something ganyan. Okay, so pwedeng i-calculate mo na. So lalo pong 0. Kung mga 0 naman, automatic 2 factorial over 2 factorial. Pag mga 1, automatic 2 factorial na lang yan. So kumbaga, pag alam ko pag may 0 at 1 ka na nakikita, skip mo na yung method, pwede na. So kumbaga ito, 2 factorial over 2 factorial, 1 automatic. Okay, so since 1 yan, x sub 1 raised to 2 lang yan. So yung una natin is x sub 1 raised to 2. Pangalawa, that is since parehas na naman mangyayari doon, so this is just another thing pa na magiging shortcut mo siguro is, since parehas naman ang combination, 2, 0, 0, 0, 2, 0, parehas na mangyayari dyan eh. So kung ano yung sagot dito na coefficient, yun doon lalagay mo, no? So ito ay 2 factorial over 2 factorial, so this is only 1, so x sub 2 raised to 2. So this is plus x sub 2 raised to 2, plus, similar doon, x sub 3 raised to 2. Then lastly, itong nasa gitna, obviously that is 2 factorial over 1 factorial then 1 factorial then 0 factorial. Lahat sa ilalim is 1. So automatic to lang to. So this is just 2 x sub 1 x sub 2. Obviously ito rin. This is 2 x sub 1 x sub 3 then plus 2 x sub 2 x sub 3. So ayun yung medyo magpapadali dito pag nasalpak mo na lahat. Kaso, ang magiging problema nga natin, gaya nga sabi ko sa inyo, what if may ibang combination? Tulad na may 2, 1, so magbibago ng number. So, lalo pag dinalakihan ko, ginawa ko lang yung 5. Masakit na yan sa 5. Okay? So, ayun yung medyo magiging challenging sa part nyo. So, again, hoping na nagets mo yung idea kung paano ko ginagawa o kung paano natin gagamitin yung ating multinomial theorem. So, now, let's proceed sa example number 1. So, napagbaliktad ko talaga totally sa paglagay yan. Okay, so consider na natin yung ating question. So application to ng multinomial coefficient. So problem solving. Okay, so in the first round of a knockout tournament involving n is equal to 2 raised to m players. So meaning even yung player, ibig sabihin na n is equal to 2m raised to m players, meaning even. Okay, so kung dalawa or 4, 6, 8, 10, 12, so wala diyang add number of players. The n players are divided into n over 2 pairs. So, for example, kung merong 16 na players, i-divide natin siya into 2, that is 8 teams. Okay, 8 pairs. With each of these pairs then playing a game. So, the losers of the game are eliminated while the winners go on to the next round. Okay, so, yun nga, no? Maglalaban yung dalawang pair, matatalo yung isa pumove lang sa next round. Ngayon, so where the process is repeated until only one single player remain. Okay, so kumbaga, up to the point na dalawa na lang, sila na yung maglalaban up to sa uli. Okay, now suppose we have a knockout tournament of 8 players. How many possible outcomes are there for initial round? Again, initial round lang yung pinag-uusapan. Okay, so again, suppose meron tayong 8 players. So how many possible outcomes are there for the initial round? Okay, so again, may 8 players tayo, no? So, one way or the first thing para masolve natin is yung i-consider muna natin ilang division ba yung gagawin natin. So, sir, since division muna yung gagawin natin, aware tayo na meron tayong 8 players. So, yung n natin is 8. Okay, so n is 8. So, aware ka na n is 8. Okay, so yung basically, yung una natin, para sa pairing, ang mangyayari, this is just 8 taken 2 taken 2 taken 2 taken 2. So bakit sir? Kasi nga yung first pair is dalawa, second pair is dalawa, third pair is dalawa, then fourth pair is dalawa lang din. Okay, so in shortcut, so in different manner, this is just equal sa 8 factorial over 2 factorial 2 factorial 2 factorial 2 factorial, or just
equal lang siya sa 8 factorial over, kasi 2 lang lahat yan, pwede ko munang gawing 2 raised to 4. So there are 8 factorial over 2 raised to 4 pairs. Okay, ngayon, considering katulad nung kanina, yung ginawa ko dito sa basketball game, so kung napansin nyo na, pinagkaiba nila. Ang explanation ni Sir is just, may dalawang team akong hinati. Since hinati ko sa dalawang, nag-division sila into 5, bakit ko dinivide by 2? Kasi nga, hindi ko alam, random kasi yung pagkaka-divide into two groups. Unlike dito kasi alam natin, may A team then 5, may B team. Okay, katulad din dito, random din yung pairing na yan. Yung apat, there are 4 pairs, which is in random. So meaning, i-divide din natin yung buong yan as a whole dun sa part na yun. So meaning, ang mangyari, this is just equal sa 8 factorial over 2 raised to 4. Tapos, since di-divide, mangyari, pupunta lang sa ilalim. So, this is just 4 factorial. So, ito yung para sa pairing. Kasi nga, hindi natin alam kung sino yung magkakaparehas. Okay, now, after natin, syempre, nagawa na natin yung, na-compute na natin yung division at the same time yung possible combination niya kasi nga random yung pagkaka-pair natin. Ngayon, ano yung sunod nating problema? Ang sunod nating problema is yung how many way magkakaroon ng panalo. So, there are 2 different way para manalo. So, for example, naglaban yung dalawang grupo, yung unang dalawang grupo, pag naglaban yun, may mananalong dalawa. Tama? So, yung another dalawang grupo maglaban, may mananalong dalawa. Since hindi natin alam randomly, hindi natin alam kung sino yung mga yun, so therefore, ilan yung possible way nung magkakalaban sila? So, 2, 2, 2, that is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay, so meaning, i-multiply lang natin to sa 2 times 2 times 2 times 2. Kasi nga, yan yung different number ng mga magkakalaban. Yung different number ng possible na magkakalaban na may mananalo. Okay, so therefore, kung mapansin mo, this is just equal sa 8 factorial over 2 raised to 4. 4 factorial then times 2 raised to 4. So obviously ito ay cancel. So therefore this is just 8 factorial over 4 factorial, in which this is approximately equal sa, or not approximately, 8 factorial over 4 factorial, that is 1,680 possible ways. So therefore there are 1,680 possible ways para ma-solve siya. Okay, so ganun yung nangyari sa kanya. So again, ang application nito is para sa multinomial coefficient. So nilagay ko lang sa problem solving. So hoping na intindihin mo kung paano. So kunyari nga, pag random yung sa ilalim, syempre maglalagay ka kung ilan yung possible. Ngayon, pag may possible may panalo, lalagyan mo pa syempre ng multiplication para doon. Kasi nga, sir, bakit nagka-multiply ng 2 times 2 times 2 times 2? Kasi by fundamental principle of counting, syempre i-multiply mo rin yung possibility na may manalo. Kasi nga, alam naman talaga natin may manalo. Kasi nga, after the initial round, yung sinasabi. Okay, so pag sinabi pang after the second round, meaning after pa yan, i-multiply pa natin ulit yan. I-divide ulit natin yan, then isa-solve natin ulit. Ganun ulit yung mangyayari. So tuloy-tuloy yan hanggang sa makuha natin yung possible way kung sino yung may mananalo. Okay, actually, mas malaki yon. Okay, so that's all for this video. So hoping na panoorin mo yung last topic natin for this chapter.